Hindi ko alam kung ba't gano'n, ibang klase yung amoy eh. Lechon na tawagin ng mga... Dahil bago ka, tagalinis ka ng inidoro. Tapat-tapat kayo, pwede nga kayo magtongit. Dudukutin mo yun kung ano man nakabara doon. Wala kang magagawa dahil bagito ka. Pag dumi mo, bumabalik pa pabalik sa no? Yung sabon na si... Hindi na magawang bumula. Tumatama talaga sa Normal ano. yun. Nakadisgrasya ako noon, bigla kinabahan ako. Kamakarne ko rito. Kasi ibang pangkat yun, tumatawid ako. May nakita ko ng sugal doon. DVD. Ay, inabot ko din yun. Yun. Hindi naman live yun. Ililista nyo lang kung wala o meron eh. Nadali rin kasi ko. Ang dumali sa akin yan, di ko nakakalimutan. Isa pa, yung gagamba. Inabot mo ba yung Ang ganito ko lang 30? Doon yun sa may, junk shop sa likod. Gulat ako, iniihaw yung paglalaban nila yun. Kahit may ginto eh, itatago yung bagong, yung ginto pamimigay. Kahit kalugar, hindi mo kalugar para kayong magkapatid. Pag lang ng higaan, ugulat ka, bigla na nakasuntukan kagad. Doon ako nakakita yung paglakad, hilahod na. Alam mo naman, baliw-baliw, inakyat mo pa. Hindi, may kikulin ako ng ano nun eh. Glue. Ano tingin mo sa pangkat ng kaharap mo ngayon? Nakasalamin ka eh, paano ko makikita? Medyo mabigat ang sala mo, inakit ka sa taas. Yung maliit, yung nakadapa ka lang. Sa inyo yun, doon ako nabartulin eh. Ang dami kasi makukulit sa amin. Kabilang ka na ron. Hindi naman ako makukulit. May gusto ka bang itanong sa iyong kausap? Oo, number 1 yan. Na pag naligo ka, isang 1.5 lang. Nakapagkusot ka pa ng brief. Sabi niya yun. Tignan din po kami bilang tao pa rin ho eh. Hindi naman lahat ng mga may sala nakakulong. Hindi lahat naman ng nakakulong din may sala. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Uli, ako nga po pala si Boy, isang komando na namasukan ng halos mahigit 13 taon sa pamimilibid. Isang ordinaryong tao sa lipunan na nagkaroon ng isang pagkakamali kung ba't siguro dinala ron sa pambansang piitan. Lumaki po ako sa isang maayos na pamilya, nakapag-aral sa isang maayos na eskwelahan. Kaya lang, kung pala kaibigan, barkada, madaling nahatak ng mga barkada sa kung saan-saan. O kaya siguro nagkaligaw-ligaw din hanggang sa nagkapamilya. Hanggang sa dumating sa punto na dumating yung pagsubok sa buhay, ika nga. Siguro lahat naman ng tao dumadaan doon. Tinatapik ni Lord, ika nga. Pero pinagbabayaran din naman talaga ang lahat. Ako nga pala si Ray. Ang galing ng Malawon Jail. Nasentensyahan ako noong 2000 and nangulungan ako ng 2011. Nasentensyahan ako noong 2019. Napunta ako ng maximum bilibid. Namangkat ako sa pangkat ng Sputnik. Ang naging kaso ko ay drugs. Napasok ako sa drugs dahil sa kahirapan, siguro sa kakulitan ko. Tanong, ano ang pumasok sa isip mo nung unang araw mo sa Bilibid? Magandang tanong ito. Ang talagang unang pumasok sa akin, mga biyahe ko, simula sa Kalbuhan sa RDC. 2 buwan doon. Kung saan yung pagkain, baka hindi pa kayo nakatikim ng langgunisang iniihaw. Doon ako nakatikim. Pagkatapos ng makaraan ng 2 buwan sa RDC, sa Quarantinas, hanggang sa binaba kami sa maximum. Unang napansin ako ng mayor namin sa 9 dito, ang sabi sa akin, Kosa, relax ka lang. Siguro naman kahit anong dibdib ng tao, pagka nasa maximum ka, pagkabata ko pa lang talagang nandun na lahat yung mababait. Yung mga pinagkalooban na talagang doon muna kayo kasi medyo mabait kayo Relax ka lang. Bago ka kasi makaalagwa sa panahon ko sa maximum, kaya mga 1 buwan pa siguro yun, bago ka nila pawalan. Ang unang napuntahan ko nun, may nagsama sa akin, sa morgue pa kung saan nakakita ako ng mga, akala mo, mami na, tuyo na sa formalin, hindi maihatid sa pamilya, gawa nga nung, baka siguro nasa bandang malayo ng banda ng Pilipinas, kung kaya hanggang ngayon hindi pa naka-claim yung pamilya nila.
Yun yung mga karanasan ko sa mga unang araw ko sa Bilibid. Ikaw na mga kalugar. Pagpasok ko sa, nung araw na nasentensyahan ako, akala ko katapusan ko na. Siyempre yung mga napapanood ko sa TV, ang hirap, puro hirap. Ngayon po man, ginamitan ko na lang pakikisama para tumagal ako sa pangungulungan. Siyempre sinama ko rin ng dasal para sa, hindi lang para sa sarili ko, para din sa mga anak ko na naghihintay sa akin sa laya. Pangalawang tanong, ano yung environment sa loob ng Bilibid? Ang environment sa paligid, dililinis naman yan lalo sa mga bawat brigada. Inabot ko kasi yan isang maximum lupa pa, hindi pa simentado buong paligid. Ang pagkain dyan, kung di ako nagkakamali, parang catering. Isang tukol sa bawat rancho ng kanin, tapos ulam. Kaya nga lang, talagang titiisin mo, lalo kung wala ka naman talagang pera dahil wala ka naman parating, ika nga galing sa pamilya mo. Kung ano lang yung budget ng ₱1 sa isang araw. Yung mga sinasabi ni Agurong, may pagkakawig din. Pero sa akin naman kasi, ang rancho doon, ako kumukuha ng rancho namin eh. Ng mga kasalo ko, ako kumukuha eh. Ngayon nagsasalo-salo kami, may isda, minsan di rin masarap eh. Kaya minsan nag-iitlog na lang kami. Buti ka pa, Minsan yung- itlog lang ha. Yung kanin, ang tigas. Di rin makain minsan, nagsasayang na din kami. Kasi may minsan naman ako, meron naman siyang pinagkakakitaan doon. Kaya natutulungan niya rin kami sa pagkain. Ano po ba yung rancho po pala? Para sa akin, no, ang radyo doon, isang tukol, yung isang basong kanin. Yun ang radyo doon. Tapos yung kung ano is yung ulam, kung hilaw, isda, itlog, daing, yan ang mga radyong pagkain na hilaw doon. Meron din araw na luto, munggo, sayote, pansit. Ika nga, pagkain ng kulungan talaga yan. Titiisin mo. Ngayon, kung meron ka naman sobrang pera, bili ka ng panggatong, retokehin mo, manghiram ka ng kalan. May kalan naman pangkalahatan eh. Kahit wala kang pambiling gas, panggatong, bili ka ng bao. Yun yung panahon ko eh, bao pinanggagatong. Sa akin naman, yung panahon naman namin, ang meron doon binibili gas talaga. Tapos may bomba kami, may kalan kami doon, di bomba. Kalan di bomba. Yung ginagamit doon, yun sa amin. Yun yung Tapos yung almusal namin doon, pagka champurado, may pandesal ka. Pagka sopas, may itlog ka. Pag lugaw lang. Kami sa panahon ko, pagka sinabi nilang tinutong, salita yun doon eh, tinutong, yung kanin na may parang, dito sa labas, ano yun eh, yung ginatang munggo. Doon hindi. Pag tinutong lang. Tapos yung sopas, walang itlog. Kung ano lang yung sopas. Buti nga kayo, may itlog May itlog pa din. eh. Lugaw, wala akong inabot na radyong lugaw doon. Hindi, meron pa doon, agurang yung yung tinatawag nila na na lechon, yung tutong, nilagyan na sukal. Lechon na tawagin ng mga GI. Yun tinatawag. Kung gusto mo lechon, dadalang kita. Sabi lang. Sanay nga kumain yung baboy na may amoy yun eh. Tinatawag nila sa lugar nila eh, di ba? Yung balat na yung ika nga parang pinauuran. Nakahawak ako doon eh. Di ko alam kung ba't gano'n, ibang klase yung amoy eh. Pero masarap daw yun para sa kanila, lalo pag naluto na. Amoy. Yung amoy, talagang gano'n eh. Yun ang ika nga, kulungan. Baka siguro ko kayo, hindi pa ay nakatikim dumumi sa isang CR na kwadrado inidoro sa buong buhay nyo. Doon ako nakatikim ng CR na ang inidoro kwadrado. Dahil nung bagito ko, talagang unang salang mo sa saklong dyan, o sa ika nga trabaho mo, dahil bago ka, tagalinis ka ng inidoro. O yun, ika nga. Diyan ako inutusan nun ni Kosang Alan. Alan Calma, kung di ako nagkakamali. Mabait naman yung bastonero namin. Kosa, eto muna ang saklong mo. Punta ka ron sa likod ng kitchen, manghingi ka ng yung pinag-abuhan ng panggatong. Kasi ipa nga pinanggagatong sa pagkain namin eh. Kulay itim yung ipa.
parang loam soil, gano'n. Tapos basahin mo, iisisin mo yung inidoro. Yung inidorong natural, kasi yung hollow blocks na kwadrado na inidoro, di mo naman maiisis yun eh. Yung itsura talagang gano'n. Tapos tapat-tapat kayo, pwede nga kayo magtongit eh, dahil magkakatapat kayo nung dumudumi. Yun ang talagang ika nga natural lang doon sa bilibid na yun. Sa'yo? Sa amoy sa amin yung unang pamamasokan ko sa pangungulungan talagang napakahirap din. Yun nga yung Pagdumi mo? pagka may umupo ron, kailangan mapuno muna bago buhusan ng tubig. Kasi sobrang hirap din yung tubig doon eh. Ngayon, dudukutin mo yun kung ano man nakabara doon sa loob. Wala kang magagawa dahil bagito ka. Oo, yan ang ika nga kalakaran. Lahat dadaanan din kasi, lahat dadaanan eh. Yung pagdumi mo, bagsak ng dumi mo, bumabalik pa pabalik sa mo eh, no? Yung sabon ng safeguard na binigay sa akin ng kulturero. Hindi na magawang bumula. Di Ayaw na bumubula. bumula. Bumubula na siya ba? Siguro mga 10 hugas na eh. Bumubula na. Kaya yung amoy nandun pa. Ganun talaga. Titiisin mo lahat yun. Ngayon kumakain ako na sa plastic na. Siyempre naalala ko yung ginawa ko di ba? Ika nga yung parang sa Manila Jail, pag sinalang ka nila sa Boracay, saan Boracay? Hirap talaga pag gabaw ito. Yung basura ng kulungan, kakamay mo, sasako mo. Halo yung may basag na baso, pinagkainan, talaga may amoy. Titiisin mo bago ka eh. Yun ang talagang kalakaran. Siguro yung pinakamahirap dun sa sa trabaho sa pananaklong yung tapon basura. Kasi yung uod tama talaga sa normal yun. Nalalaglag sa balikat mo. Oo, nalaglag sa balikat. Sabi ko, Normal yan. buti hindi ako lang ganyan sa saklong. Saklong ko kasi doon nagurang walis lang. Swerte mo. Ito mo, mas may edad Kasi- pa ako sa'yo. Dinanas ko yung mahirap eh. Sa akin walis. Saka nasubukan ko din yung pagdukot nga. May sumalo lang. May Pero sumalo kung wala siguro, dinanas mo rin yung dinaanan ko. Ay, God. Patong tanong, ano ang pinagkakaabalahan mo sa loob ng bilibid? Ako, nung umpisan, talagang pinagkakaabalahan ko yung kung paano ako mabubuhay. Na naging hanap buhay ko na rin. Yung paglalaba. Ang inaabot ko ron, 3 piso damit. Pag nilaban mo, 4 na piso short. Ngayon, yung pagpo-provide ng tubig, yun yung isang mahirap sa maximum eh. Kasi may oras ang tubig nyo. Ngayon, gagawin mo, manghihingi ka sa ibang brigada o ibang mga butas ng bawat pangkat. Kaya kapag may tanim ka sa mga kabagito mo, nasa RDC pa lang, naging kaibigan mo na sila, halo-halo yan eh. May Bisaya, may Ilocano, may Bicolano. Kailangan may pagkaibigan ka. Minsan, pagdating nyo ron, may panahon na sila yung nakasalang doon sa mga tubigan, makakahingi ka. Malaking tulong yun pagka naglalaba ka. Na dinanas ko, di ba? Kaya lang, ang mabigat yung kapag namimingga ka, yung tubig, yung pinipingga mo yung tubig, may parang ritong kawayan. Kasi nakadisgrasya ako noon, biglang natanggal eh. Bumigay na dahil bulok na sa tubig. May mga nakabilad na kalandrakas. Yung lobster, nabasa, yung tingin sa akin doon sa BSL, kinabahan ako. Makarne ko rito. Kasi ibang pangkat yun, tumatawid ako sa kabila eh. Buti na lang mabait na unawaan ako. Hanggang sa naging kaibigan ko rin yun. Yung pagra-runner, isa yun eh. Siya sa pinagkakaabalahan ko para magkapera ako. Tsaka kung may maipon akong pera, yun yung pambigay ko sa pamilya ko na dumadalaw sa akin. Yung pagkain ko, yung sardinas ko, minsan iniipon ko yun. Para maipadala ko minsan sa pamilya ko. Kasi ang magkano sardinas inabot mo, kalugar? 2 piso. Ganyan lang binibili isang lata sardinas doon. Ngayon, para maluto mo yun, maraming gastos. Ako, iniipon ko na lang yung pagpauwi ko man lang sa pamilya ko. Ikaw, ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa loob ng bilibid? Ang pinagkabalaan ko dun yung kasi sumalong nga sa akin, nilagay ako sa patubig. Ngayon, nagpapatubig ako lang may oras din sa mga simbahan. Tapos, pagkatapos ko magpatubig, minsan sasamba ako sa iglesia. Tapos, pag-aaral sa ALS. Tapos, balik na naman sa patubig. Ganun, araw-araw, lagi yung ginagawa ko. Hindi ko dinalas yung dinalas niyo, Gurang, kasi may sumalong nga sa akin.
Hindi, nabanggit mo yung ano, kala ko naman sa simbahan. Kung saan nagmimisa si Monsignor Roberto Olaguer, tatanda ko pa. Sa iglesia ka pala. Sa iglesia. Kapatiran ka pala na ano. Ipapaluwi kasi, ano siya, Ng iglesia. may katungkulan sa iglesia, di ba? Sa akin wala, talagang laban lang sa lahat. Ganun talaga eh. Lahat ng kaya kong tiisin, tiniis ko na. Mga diskartero kasi ako nung una, nung bago, yan nga, laban ng damit. Hanggang sa natutunan ko, yung bang runner-runner, ika nga. Minsan may nagpapabenta yung mga bagito, hindi mga makatiis din eh. Pagkain, damit, kumot, kung ano yung mabibenta nila. Kaya lang talagang murang halaga, wala kang magagawa eh. Hanggang sa natuto ko dun sa cellphone. Sa cellphone kahit pa paano kumikita eh. Yung mga kipad-kipad, mapatungan mo 300, dahil laking bagay nun. Mapatungan mo 500, malaking bagay yun, bukod sa presyo na nag-gaano ng cellphone sa'yo. Kasi nga, yun yung para makaipon ako, para may ipambigay ako sa pamilya ko. Sa akin na yung pagkakataan doon, yung ano, dahil dalagay nga ako sa patubig, may mga nangangaral doon na dagdagan mo naman ang oras ko. Ako nang bahala sa'yo mamaya. Aabotan mo ng mga 50, 100 para dagdagan yung oras nila. Aba, ibig mo sabihin, gunner ka? Di sa patubig. Hindi, ako yung nagbubukas. Ako yung nagbubukas ng patubig nila. Ngayon, may oras nun, lalo na pag busy yung mayor ko, hindi niya napapantayan. Doon sila sumisingit. Nagdagan mo naman yung oras ko. Sige, 15 minutes. Kasi ako dinanas kong tubig doon, lalo sa amin, sa building 9, may lumalabas pang ang balat ng candy, yung tubo. Balahibo ng pusa. Totoo, walang biro. Yun ang inabot ko. Yun nga yung tinitawag na criminal water eh. Criminal water. Pati bayan ng sikmura. Mga ano po, may mga nagsusugal-sugal po ba doon sa loob? Magsusugal-sugal po, mga naglalaro-laro ng ano? Pangkaraniwan yan doon. Karakrus, ongkyang, dice, pangkaraniwan yan doon. Kahit sa mga maliliit na ordinaryong mga ano, papunta sa big time, yung inabot ko yung, kaluwagan pa nun. Maluwag, pero pagka may mga empleyado, tiklop muna kayo. Wala, yun ang talagang minsan pinagkakaabalahan nyo eh. Kung saan ka nga magkakapera para may maitulong sa pamilya mo. Dahil doon ko na talaga sa bilibid maiisip ang pamilya mo eh. Tsaka yung mga barkada, tropa, wala yan. Dahil sa jail pa lang, talagang mabibilang mo lang sa daliri mo kung sino ang dadalaw sa'yo. Ganun talaga eh. Sa sugal naman, nakita ko yung sugal. May join ako dito sa BRM eh. Sa tabi ng mga Dulo, okso yun eh. mga okso. May nakita ko yung sugal doon. DVD, sabong. Inabot ko din yun. Yun, ganun, sabong. Sabi ko, pwede tayong manalo dyan, tito eh. Oo. Bawal panoorin yan hanggat hindi siya sabi ni Commander. Kasi pasabong ni Commander yan. Kasi alam mo kung bakit. Hindi naman live yun eh. Oo. Ililista nyo lang kung wala o meron eh. Yeah. Nadali rin kasi ko ng ganyan eh. Ang dumali sa akin yan, di ko nakakalimutan. Ewan ko, kung buhay ka pa, kakosang Korkolon. Tao ni Mayor Sanchez ng Laguna yun eh. Kaya pala hindi ako tumama. Alam niya pala yung labas. Replay na eh. DVD, Oo. DVD. Hindi katulad. Pero binibili pa. Oo. Binibili ng GI. Binibili pa ng ibang pangkat. Ay, yung pinagsaban dyan, babayaran daw ng bibili GI. Kasi ako, Binibenta pa. nagpapapasok sa akin doon nung bala. Si Kosang Abet. Yan, pag nagpapasok yan, yung bago, yung latest. Kasi nga, tapos magsusugal kami, ilan lang kami doon sa kubol ni Kosang Mandy. Talagang walang parehas lang, yung Isa pa, yung gagamba. Inabot mo ba yung gagamba? Yung nasa bulak pa lang, alagaan nyo hanggang sa lumaki. Nakikita ko sa mga GI sa GI. Alagaan Galing nyo, mga GI. bulak pa lang, hanggang sa lumaki yun. Bago nila ilaban. Pero ang pustahan, Papalaki nilang ganito ko laki. 30, 20 mil. Papalaki nilang galing yung mga GI. Nabanggit mo yung sabong. Ako hindi ako nakapanood, pero naririnig ko lang. Ayun, Kasi pili lang eh. Napanood ko yung doon, yung sabong ng pusa. Sabong ng pusa.
Pinapainan ng babaeng pusa. Para magalit. Oo, para mag-away. Tapos yung mamamatay na pusa, yun, kakainin. Iihaw, ano? Kakainin. Doon yun sa may basura, junk shop sa likod. Kakainin na. Gulat ako, iniihaw yung pusa. Minsan napunta ako doon sa GI. May tropa ako doon, mga kabagito ko din. Oo. O, tama na, inintahan siya tayo dito. May pulutan. Sarap dito. Hindi totoong malamig. Hindi ako niniwalang malamig. Ilang beses ako nakakain. Masarap eh. Saka yung sa GI naman, magagaling, tinatago yung bagoong. Ay nako, ipaglalaban nila yung kahit may Mm, ginto bagoong. itatago yung bagong, yung ginto Bagoong. pamimigay GI pa. Magaling yung GI. Ano po kayo yung GI po? Genuine Ilocano. Ilocano. Magaling. Karamihan yung norte. Tapos, siyempre, before na Ilocano, kung matatandaan nyo yung Leon sa Baguio. Ang jail kasi ng Baguio, may kahalong GI. Pero marami rin kami mga komandong kakosa doon. Bakit iba sakop din yung BRM yan? Hindi. Ang BRM, ang banggit nila dyan, Bicol Region, Masbate. Tapos OXO, isang matandang pangkat kasabay ng BCG sa anniversary yan. May naging vice mayor dyan, si Froilan, nasa laya na rin, nagkikita kami. Tagapaho. Yun yung pinupuntahan ko ron. Ano ang tratuhan ng mga magkakosa doon sa loob? Ika nga parang fraternity o organization eh. Ang magkakosa parang magkapatid. Meron din nagkakamali kung ba't natatakala, napapalo. Ika nga, kastigong magulang. Normal yon. Yan ang magkakosa. Parang walang pinag-iba kung saan ka hahanap nung kapalagayang loob mo. Pero lagi mo itatanim sa loob, sa sarili mo na. Ang talagang kakampi mo sa kulungan, si God at ang sarili mo. Dahil kung may sakit ka man na naranasan ko, dahil sa jail mo, tignan ako mamatay nung magkasakit ako eh. Sila hanggang magpayo, hanggang daling kanila sa infirmary o kaya sa ospital. Yun yung ng magkakakosa. Kahit kalugar, hindi mo kalugar para kayong magkapatid. Sa inyo kasi, kalugar ganito eh. Ang inabot mo, lalo na 2019 ka mo namasukan, halo-halo kayo. Ang inabot ko kasi dyan, pangkatampa eh. Nagalo kami nila bantag eh. General Bantag. Halo-halo daw, sambayanan na, sabi. Ano ang tratahan ng mga kakosa doon sa loob? Totoo nung Sa'yo? ako para sa akin meron minsan nagka-basketball kami, nasiko ko, talagang nilaban ako eh. Nilaban ako, di rin pumayag na marigabyado ko. Ibig sabihin na kayang sumugal ng kakosa mo para sa'yo, dahil kakosa ka nila. Parang ganun yung dating sa akin nung pagtanggol talaga ako eh. Kasi nakaaway ko yung doon yung Ibang pangkat. ibang pangkat doon. Tapos hindi pumayag yung hindi, ba't ba si Nico? Pero sambayan na kayo, ha? Oo. Wag hanggang sa talagang lalaki na yung gulo, dumating na lang yung yung Magpapasipay. yung mga asintado ba natin? Mga asintado yun, biglang parang pumaligid sa kanila. Pag-usapan niyo na lang yun doon. Para wag lang lumaki. Ako, sabi ko, napakaswerte ko dahil may pangkat pala ako. May masasandalan ako. Ganun talaga eh. Ang kakosa, kasama mo yan, tulugan lahat. Nakita mo nga, di ba, sinabi ko sa'yo, naranasan mo rin pala yung pagbango mo sa umaga, babagting, bilangan, tarima. Pagpag lang ng higaan, halimbawa, ito hinigaan niya, pagpag lang, magtitiklop. Ugulat ka, bigla na nakamo, parang gagamba, nagsasaputan eh, suntukan kagad. Ganun kasimple yung isip ng tao ron. Kaya doon ka nga matuto kung paano mo rin disiplinahin yung sarili mo sa mga maraming bagay pagdating mo sa labas. Madalas ba yung gulo o away noong panahon mo doon sa loob? Para sa akin, hindi naman basta dumarating yan kasi bawal nga yan eh. May Magna Carta nga kami binabasa eh, pinapaalala lagi sa amin yung pagrespeto, tigit sa lahat sa empleyado. Sa mayor, vice mayor, kulturero, sa mga nanunungkulan sa loob. Ganon din naman ng mga patakaran yan, maski sa mga city jail. Ngayon, yung gulo, hindi naman pinapayagan, sir eh.
Ang sa akin lamang, minsan may mga personal, nagsasarili sila, desisyon. Pero yung gulo, bago mangyari yon, pag talagang gulo, bas-bas yung galing sa mga kumakommander yan. Pero hanggat mare, hindi nila pinapayagan yan. Halimbawa, katulad ko, ang nakita ko ron runner ng Sputnik, dumating yung ng LBC, kinuha niya. Dapat bibigyan niya yung stab ng LBC dun sa may-ari. Kasi runner ka na, may rango ka na, may katungkulan ka na . Kahit saan pangkat yun, dadali mo kasi pag nakuha naman ng tao yung pera niya sa LBC, bibigyan ka nun . Ang masama, kinara Cruz. O, pinatakalan tuloy siya na commander nila, 50. Doon ako nakakita yung paglakad, hilahod na. 50, isang kaba ng binigay . Experience ko dyan, yung kakosa ko na nakipag-agawan yung higaan ba ng karton, nakipag-agawan sa ibang pangkat. Ngayon, gustong takalan yung kakosa ko ng BCJ. Sabi hindi niya pwede takalan yan. Agurang nandun din sa, kasama ko sa building na ibang pangkat. Hindi siya pumayag kasi agurang siya, hindi pwede kasi patawag ko yung jury namin. Hindi basta dadapa yun. Jury ko ang tatakal dyan. Yung pangkat namin ang tatakal dyan. Yun ang doon. Kahit may nanunungkulan. Ganun talaga sa Hindi siya sambayanan. pumayag. Hindi pumayag yung agurang namin. Ganun kasi sa sambayanan. May kasalanan yung kakosa ko rin ang tatakal dyan. Patakaran yun. Doon mo makikita yung kakosa talaga. Hindi ka pwedeng ibigay nila para takalan. Minsan nga, mas gugustuhin pa niya, ako nagugulpi sa'yo kaysa sa iba. Minsan Ganun pagka, talaga pagka may, kunyari, para yung bisita nagtalo, kaya patawag yung mga nanunungkulan na pangkat. Ilang beses ka ba napatawag siya ganun? Hindi naman ako napatawag. Nung experience ba, nakikita ko sa mga kosa ko makukulit. Ako naman, tahimik lang ako. Maraming disiplina. Ako rin, hindi ko rin naranasan yung gano'n. Iniiwasan ko. Alam mo, nakagawa na ako ng indulto. Baka ngayon nyo lang maririnig yung salita na isumbong mo yung sarili mo. Kumbaga, bago pa makarating sa iba, sarili mo na sabihin mo na. Baka mas gumaangga ang pasintensya sa'yo . Totoo yan. Kayo po ba may natakalan na po ba sa inyo? Sa akin, ako muna. Naalala ko tuloy si Vice Mayor Raymond Tan . Nung ako na yung nag-aakyat ng tubig sa kanya . Siguro sa takal, nagsawa ako sa maximum pa. Sa City Jail, natakalan lang ako dahil sa nawalan damit. Nanunungkulan ako nung panahon na yon. Nawala yung damit nung mayor namin, sinasirang Batang Arellano. Kami, como bastonero, kabupang kalinisan. Yan, dapaan niya, wala tayong magagawa kasi yung t-shirt pubo . Binigyan kami. Yung unang takal ko, pero yung sa away, hindi ako natatakalan dyan. Naranasan ko yung sa away nung nasa maximum na ako. Talaga naman yung naikwento ko nga nung unang episode sa isang mo. Yung nangyari nun yung bang una, away sa sampayan kami magkakosa hanggang sa binato niya ako ng Yun, nagpanuntukan kami. Na-jury din ako noon. Hanggang sa iba pa. Nasasalang ako lagi. Nakikita ako ni Vice Mayor namin, yung in-check. Hanggang sa yung may ginulpi nga akong kakosa kung nangaagaw ng asawa. Tawag sa misis ko. Yun yung mabigat kong takal, yung bali. 15 yun Diretso 10. Angat ako ng kamay kasi aminado naman, di ba? Pero kung mabigat ang kasalanan mo, diretso 50 yon. Tuloy-tuloy ang palo nun. Yung sa akin, umangat ako sa 10. Yung pagtanggap ko ng 11, parang aangat na ako Tiis, isa uli. Bandang uli, ganun din pala. Yung 3 diretso, tinanggap ko na, sabay tayo. Masakit, talagang wala kang masabi. Kasi kailangan mong tanggapin yun Nagulpi mo yung tao, yung kakosa mo nga Ako naman, natakalan din ako. Minsan na makita ko sa tarima ng kakosa ko, babaliw-baliw siya. Bigla akong dinuraan sa mukha. Napatulan mo. Napatulan ng balangko ko, sa pak ko. Yung pinaduguan.
Yung tinakala ko sa talampakan, dahil baliw-baliw yun, dahil may nakakita naman, may nakasaksi na talagang dinuraan ako. Tinakalan lang ako 3, talampakan. Marami ka naman kasi nga akyat eh. Alam mo naman baliw-baliw, inakyat mo pa. Hindi, may kukunin ako ng ano nun eh, glue. Kukunin ko yung glue nun eh. Ah, Sa taas, pinapakuha ni Jesse Mendoza. paano ka napasok sa tatak na kinabibilangan mo? Ito kasing tatak ng komando, pagkabata ko pa to sa lugar namin. Sabi ko nga dun sa pinaliwanag ko dun sa ano ko, na maliit pa ako, ang bintana namin kapis. Eh kasi nung araw, kahit walang grills yan eh. Buksan mo bintana, walang nangaakyat. Yan ang inabot ko eh. Tapos yung sahig, binubunot. Nung araw talagang inabot ko yung sa amin pag nagsasalpukan dyan sa may Caloocan, sa P. Castillo, sa Marcela. Pag nagsalpukan yan, kasi ang Lerma, Sputnik eh. Ang Marcela, Komando. Pag nagpang-abot yan, talagang makita mo, gulo. Pag sumilip yung lolo ko, yung nagpalaki sa akin na tatayan turing ko dun sa lolo ko eh. Puputok na yun. Pagputok nun ng isang putok ng barel, pang! Doon lang maghihiwa-hiwalay yan. Kaya yung pagiging komando ko, pagkabata ko pa to. Baluarte kasi ng komando ang lugar ko eh. Ikaw, kaibigan. Napasok ako sa Sputnik, hindi ko alam bakit ako napasok sa Sputnik, pero kasi sa Malabon, solid kaming Sputnik eh. Solid yan. dun eh. Solid dun eh. Yung planeta ko, hindi ko naman basta-basta ito nakuha. Dinaan ko ito sa hirap. Dumaan ako sa pinakamababa bago ako malagyan ng planeta. Pinaghihirapan yung tatak. Hindi pa, ano yan eh, para maisa puso mo. Ika nga. Ano po yung pinagawa po sa inyo para makapasok po? Siyempre, duduty ka eh, kwerna ka eh. Utusan ka, ika. Utusan. Kwerna. Wala ka pa tatak eh. Hanggang sa makakitaan ka ng potential, pwede na yan, tatakan na yan. Oo, ganun talaga eh. May, kumbaga, may stepping stone. Parang bago sa fraternity. Diba, bago kayong sinisigaw mo yung fraternity nyo habang ginugulpi ka. Ganun din sa pangkat. Kaya lang mas maganda yung may nagpapahinog sa'yo eh. Yun ang mismo yung magsasabi na pwede ka na tatakan. Bakit mo napiling sumali? Anong rason? No choice eh. Nakakulong na ako. Unang-una, ang amain ko rin kasi komando. Pulis yun. Pero nung hindi na siya pumapasok sa duty sa departamento nila, nakita ko yun, yung sa tuhod niya mismo sa ganito, yung musang. Ika nga, siguro dahil yun yung talagang lugar namin eh, patakaran yun. Nadadaig lang ang patakaran ng isang pangkat. Sa pagkakaalam ko, kahit sa malayang lipunan dyan sa Parola, talagang nangyayari yung tinatakalan yun, basta nagkaroon ka ng sala. Pero sa labas kasi halos, kahit sabihin mong rivalry kami, Sputnik Komando. Sa labas, minsan magkasama pa nga sa mga kaibang kadahilanan niya, mga lakad na ano, di ba? Nasa tao kasi, nasa kalugar. Yun yung kung bakit napili ko rin to, talagang ito na yung nakatanim sa isipan ko eh, pagkabata pa lang. Sa akin naman eh, hindi ko naman ginusto nga yung pamamangkat. Ayoko rin naman mangulungan eh. Wala tayong magawa. Nagloko. Nagloko. Dala ng kabataan, kakulitan. Pero kailangan natin mamangkat kasi lalo na sentensya ako ng life. Mga babal bunuan. So, kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng masasandalan. Sa madalit sabi pala, 5'11 ka. 5'11. Kaya Like- pala ganun. Magkaiba nga tayo ng asunto. Mm. Ano yung prinsipyo ng tatak na sinalihan mo? Walang pinag-iba yan sa fraternity. Lalo sa kolehiyo, may mga proyekto, may mga inaayos na ano. Yan yung ika nga ano ng tatak eh. Yung prinsipyo, lahat naman yan may sarili-sariling tinatawag na patakaran yan eh. Bawat pangkat na sinusunod, tapos tinatanim talaga sa isipan ng isang miyembro na ito yung organisasyon nyo. Di ba kahit nga kung sino yung mga senador, may mga ano rin yan eh, tatakmal. Kaya nga lang, fraternity. Nagiging masama lang ang
fraternity dun sa mga nagkakaroon ng gulo, yung mga kabataan. Pero hindi kasi ganun ang fraternity. Hindi rin ganun ang tatak. Iba nga lang ang tatak kasi nga sa Bilibid, iba yan eh. Iba yung mga sinusunod namin alituntunin. Kaya kami, may natawag kami na Magna Carta. Babasahin mo muna yun, lalo na pag mga bagito ka. Isa sa puso mo yun. Sumunod ka lang, rumispeto. Bibigyan nila ng respeto sa'yo pag nirespeto mo sila. Bawal ka pa talagang sumuway. Pag Bawal sumuway ka, kailangan matigas na talaga buto mo. Paano po Sumunod. yung pagka, Sumunod bago sumuway. paano po yung pagka nakalimutan niyo yung Magna Carta? Hindi mo po pwedeng makalimutan yun eh. Parang parang batas na natin yun. Oo, nakasilong ka rin. Batas na pangungulungan yun. Nakasilong ka rin. Nakita mo kahit pinipilit nila. Ako kasi nanggaling muna ako ng sambayanan bago ako napunta ng pangkatan. Siya naman, galing siya ng pangkatan bago siya napunta ng sambayanan. Magkaiba kasi yung galaw nun eh. Di ba? Iba. Ano ang mga batas ng pangkat mo? At ano ang mangyayari pag nilabag to? Maganda. Ganda yan. Ako, naikwento ko na kanina yan eh. Yung mag-agaw ka ng asawa, yun ang testingin mo. Dahil kahit sa ibang pangkat man, sabi ko nga, pag abuso ka na, putas, pag sinaksak ka, pati pa ayata, sinaksak eh. Kaya nga ang dalaw sagrado eh, sa kulungan. Kukupasan lahat. Ang nanay lang nga hindi. Tsaka yung pagkain na rancho. Mawawala yan. Pero yung pagkain nyo, dadating at dadating sa inyo yan. Lahat ng nilalabag mo sa Magna Carta ng pangkat nyo, may karampatang parusa yan eh. May katapat yan. Kahit na ano sabihin mo, sisingaw at sisingaw yan. Kahit sa palihim. Doon mo mararanasan yun. Talagang makakastigo ka nang hindi mo na iisiping maulit pa. Sa mga na-experience ko naman, sa 8, kung naalala nyo, agurang may nagkwento Labartulina ako dyan. Sa baba. May nagkwento sa akin, mayor pa daw. Binidyo yung sawa. Tapos nakuha yung SIM card, yung memory. Nakakita daw. Tapos binira daw Yun ang kwento na lang sa akin doon. Nakarating. Babae. Naikwento ko nga sa'yo. Ultimo pa, may saksak. Kasi nga, asawa ng kakosa mo yun eh. Kahit ba sabihin tilapia yan eh. Pinakarpeta na eh. Sa batas pa rin yun. Kaya lang, mas sagrado nga lang talaga yung mga original na dalaw. Alin pangkat po yung pinaka-grabe magtakal po? Halos lahat naman yan. Kaya lang sa kanila, talaga iba sa kanila eh. Halos lahat. Kaya lang, tingin ko parang mas sa Sputnik ika nga eh. Yun yung talagang kastigo talaga. Susumpa mo. Pag mali ka doon, mali ka. Ganun din naman. Di naman lahat pwede mong konsintihin eh. Kaya lang iba lang talaga sa inyo. Para madala. Dahil ang dami nyo nga, di ba? Ang inabot ko, nasa 3,000 kayo ron. Eh. Nung nandun ako, nasa 7,000. Ilan? 7. 7,000. Sa 20 ka, masikip na maximum eh. Tapos kayo, 7,000, masyadong marami yun. Marami. Ano ang tingin mo sa pangkat ng kaharap mo ngayon? Nakasalamin ka eh, paano ko makikita? Okay lang yan, kasi tao tayo eh. May respeto tayo sa kapwa natin, Pero pagka may ginawa siyang pangit sa akin, sasabihin, pag nag-away kami kasi magka-rival na pangkat yan eh. Hindi. Asa tao. Sa akin naman, nirespeto ko si Agurang, kahit ibang pangkat siya, para ibalik niya sa akin yung respeto. Respetohan lang. Pakisama, yun lang. So pag di ba, pag nasa labas na po kayo, talagang, kumbaga, magkaibigan na po parang. Lalo kung magkalugar naman eh. Wala namang problema kasi ron eh. Anong gawain ng pangkat na iyong kausap ngayon na ayaw mo dun sa loob? Sa akin, paano ko ba sasabihin ayaw? Kahit ano naman pangkat, pagka tinarantado ka o inistapa ka, katulad ko noon, naranasan ko yung nag-ano ako ng cellphone. Sa BCJ ko pa naranasan yun,
Nagkataon lang, kasama ako sa SMA yung mayor nila doon sa butas nila, sa brigada nila. Kaya napakastigo ko yung tao. Inistapa ko, babalik ko doon sa may-ari ng cellphone. Oo, yari ako. Yung kinastigo, inabunuhan na lang nun. Pulis kasi yung mayor na yun, kasamahan ko sa samahan ng magulang ng scholar. Dahil lang isang anak ko nga, naipasok ko sa scholar noon. Ang binapactors namin ng Ateneo. Yung pinakaayaw ko sa Sa amin. sa bangkat, yung pagbisita ka, sinasabi nila na maayos yan dito. Pero nung nandun ako sa bisita ko, hindi talaga maayos. Mas maayos talaga pag nasa pangkat mo. Doon ka mapapaayos talaga. Ito kasi nga, kakosa mo eh. Sabi ko, kahit naman magkakosa kayo, pag kami mali, may karampatang parusa talaga. Hindi ka tulad nung nakikibahay ka lang. Oo. Talagang numero galaw mo. Hindi tulad na nasa pangkat ka. Kalmado ka. Alam mo, nandiyan sila eh. Para sa'yo eh. Ano po bang sitwasyon nung pangkat yung dalawa? Magkaaway ba talaga sila sa loob? O parang tropa-tropa? Hindi naman totally magkaaway. Kasi yung apat na pangkat yan eh. Commando Sputnik ka, bahala BCJ. Halos karamihan yan, puro Maynila yan. Mga Manila boys yan eh. Naikwento ko nga nung una na 12 pangkat yan. Hindi lang naririnig ng ibang mga tao sa malayang lipunan. May OXO, BRM, BSL, GI, Happy Go Lucky, Mata Mindanao. Batang Mindanao, marami ang pangkat na yan. Kaya lang, yung apat na common sa pandinig ng tao, yun yung karamihan, Maynila yan eh, Manila boy yan talaga yan. May pangkat ka bang kinatatakutan sa loob? Wala naman, para sa akin, basta sabi ko nga, nakikipagkaibigan ka eh. Hindi ka naman ng babraso, walang problema ron. Ang gulo, hindi naman pag sinabing gulo na eh. Isa kung saan lang biglang puputok yan. Siguro nagtagpo yung may mga atraso sa isa't isa. Kaya nagkakaroon ng biglang gulo na walang basbas ng mga bosyo, di ba? Hindi ka dapat matakot sa sa ibang pangkat siya. Hindi, kailangan kasama ka para papakasamahan ka din nila. Lalo ka na. Nung ka lang napasok ng sambayanan dahil galing ka sa pangkatan. Ako naman, galing ng sambayanan bago ako napunta ng pangkatan. Anong solusyon ang binibigay ng pangkat mo pag may nakaalitan? Sa akin, yung ganitong lalo ibang pangkat. Ang naranasan ko dyan, ipinakikita sa kanila kung paano takalan yung tao. Na ibig sabihin, hindi kinukonsinte. Naikwento ko kanina, di ba? LBC, ang runner, Sputnik. Ang tatanggap ng pera, komando yata o ano pa mang pangkat. Nakarating siya commander, medyo malaki yung pera, ikinara krustalo. Ayun, pinabigyan, pinatakalan. Kasi nga hindi pinalalaki eh. Hanggat mare, hindi ginagawa sunog yung konting apoy. Ganyan ang buhay sa Bilibid. Hindi na pinapalala. So parang medyo mali yung depiction niya sa media. Kasi di ba, yung sa mga movies na napapanood natin talaga, kung simple riot agad. Yeah. Siya ganun. Malayo eh. Malayo Totoo yun. yun. Hindi kasi ganun eh. Minsan Sa sabi panahon nila, ko nga- agorang minsan sabi sa TV na Bartolina madilim, doon na kumakain. Di ba yung Bartolina natin doon sa maximum? Ang liliit ang butas lang, maliliit. Dahil dalawa yun eh. Pagka talagang yung medyo mabigat ang sala mo, inakit ka sa taas. Ay, hindi ko. Yung maliit, yung nakadapa ka lang, hindi ka pwedeng umupo, hindi ka pwedeng tumayo. Pero brigada Pagka din yun, inilagay di ba? ka ron, ha? Di ba brigada din yun? Isang mahaba, sa baba. Sa inyo yun, doon ako nabartulina eh. Hindi, meron din yun sa kabila eh. Sa BRM eh. Oo, 2 Bartolina lang naman sa 7 sa 8 meron eh. Anong pangkat ang sa tingin mo ay disiplinado? Sa akin, diyan ako hanga sa BCJ. Yung pagiging disiplinado nila, organisado. Siguro dahil nga maraming malalaking tao silang napupunta sa kanila. Mga may sinabi. Tsaka hindi basta yung pag nagtanong sa bantay pinto, kinukuha ka agad. Tinatanong yung iniimbestigan, bakit? Ano kailangan mo? Bakit mo siya pinatatawag?
Baka mamaya atraso na pagharap, biglang bumunot, sinakasak, kasalanan pa nung tumawag, di ba? Yun yung mga disiplinado sila sa gano'n, hindi basta tinatawag, basta-basta yung tao. Sa akin na, sangayon din ako sa sinabi ni Agurang. Nung sa pagpasok ko sa Bilibid, mas disiplinado talaga yung BCJ. Kasi doon sa BCJ, pag sinabi ng mayor na bawal tumawid bawal tumawid kasi mga magdodroga lang kayo doon Oo, may ugong. Bawal tumawid doon May Bawal ugong. tumawid, takal. Yun ang magkaganda sa hindi katulad naman sa pangkat namin, laban sa lahat Kahit maulan ng dalaw basta masaya kayo. Parang ganun din sa pangkat namin. Dahil mas makukulit sa amin. Kabilang ka na ron. Hindi naman ako makukulit. Simbahan ako nalagay Yeah. Nakakita ko lang ba? May gusto ko bang itanong sa iyong kausap ngayon? Oo, number 1 yan. Bakit ka ba nakamask ka naka-shade? Nangungulungan kasi ako Ibig sabihin, babalik ka uli, kaya ganon. Hindi ko masabi kung babalik ako, pero makulit talaga ako. Aminado ka. Kanina sabi mo, hindi Hindi, ganun lang talaga. Ang ko lang kakilala rin kasi siya nung kaibigan ko. Kaya siguro, para magkaroon kami ng konting interaction, di ba? Kaya kami magkaharap sa ngayon dito. Ikaw, sagutin mo to. Anong gusto mo ba itanong sa akin? Yung experience nyo, gano'n ba kahirap dati? Warang. Sa akin, sabi ko nga sa'yo, ang tutulak sa pisyon kami. Yung pisyon, yung bilog na bato. 10 kami, tutulak namin yun para mapatag lang yung lupa. Na hindi nyo na inabot. Hindi namin inabot. Kasi may tinatawag na pangkalahatang trabaho. Lahat ng bawat brigada kukuha ng tao yan. Kasi nung magpasok ko ng maximum, sementado nun. Ako inabot ko lupa. Yan, siguro sa panahon namin, di mahirap talaga. Medyo magaang na, ika nga. Maraming. Kasi sa bawat araw talaga, kung paano ka nakakaraos ika nga nasa gabay na lang ni Lord dyan. Katulad ng tanong ngayon, paano ka nagsusurvive sa loob? Paisama pa rin. Hindi naman, pag humingi ka rito ngayon, bibigyan ka. Itong kabila, hindi. Ika nga, lahat paisamahan mo. Minsan talagang dumadating yung talagang parang nagsasarili ka. Kaya nga, may mga iniiwasan, di ba? Sa searching nun, ang natatandaan ko, taas kamay, buhok, nga lahat. Bawal ang sinturon. Mga ginagamit na ng mga nagsasarili. Talagang kay Lord ka lang lalapit Yun lang talaga para makasurvive ka. Walang iba. Hindi lang nga sa pagkain nabubuhay ang tao. Tsaka sinabi naman yan na walang sino mang nabubuhay. Tayo nabubuhay para sa isa't isa talaga. Sa akin naman, ang ko dyan yung gumawa ka, hindi yung puro tulog ka lang na tulog. Huwag mo iaasan yung sarili mo sa iba. Kasi kung nangulungan ka na, panindigan mo yung kulit mo. Yun na yun nagbabayad ka na Ika nga, kaya ka nagsusurvive. Para sa akin siguro kasi gusto ko pang makita sila Tsaka alam ko naman sa sarili kong may hangganan ako dahil nga dun sa asunto kong dala. Pero kung katulad ng asunto niyan dala, mabigat sa kaisipan yun. Life yun Okay. Halos 20 mahigit yun bago mo malaman kung lalabas ka ba o hindi Kasi hindi pa sigurado yun. Zero pa yung synopsis mo. Ano ang pinakamahirap na bahagi na pananatili sa loob? Padlock. Para sa akin, pag nakapadlock. Tsaka yung kapag umuwi na iisipan ko sa bahay namin. Sa mga anak ko, sa asawa ko. Yung parang pinakamahirap sa akin. Ano na ba sila ngayon? Ano ginagawa? Talo ako, walang unlicol nung panahon ko. Call 15 lang, kumakatuwaan lang ako. Tawagan mo na ang pamilya mo. Walang unlicol nung panahon ko. Kaya ang hirap din ang signal nun. Para makausap ko lang yung pamilya ko. Sa istorya ko nga, alas 11 ng gabi, pagtawag ko, nung palang naghahanap na isasaing yung anak kong babae. Sakit. Kasi
sa tanong na to, sabi ko nga, 2 anak ko na nawala sa akin, isang nasa bilibid ako, tsaka nung paglaya ko nga uli. Paglaya ko, isang anak kong babae na naging cancer patient. Yun yung tinulungan din ng mga classmate ko na, mga ka-alma mater ko, kinder to high school, dyan sa St. Joseph, Batch 85, salamat ha. Hindi ako pinabayaan yan. Hindi ako pinabayaan. Yung anak ko na lang ang kausap nila, no? Tinutulungan nila, sinusuportahan kahit na paano. Bukod yung paglapit ko sa mga kawanihan ng pamahalaan na pwede ka katulad ng DSWD na yan, sa mga senador. Wala na, mabigat. Di ko nga rin alam kung paano ko nalalampasan to eh. Sa akin ang pinakamahirap yung pagdating na ng gabi. Naisip mo siyempre, pamilya mo, hirap matulog eh. Hirap na hirap pa matulog. Isipin mo, kamusta na kaya sila? Ano sila kaya kumakain? O nag-aaral pa ba yung mga anak ko? Kasi doon sa maximum, hindi ako nakadanas ng dalaw eh. Kasi nga, inabot ako ng pandemya doon eh. Yun ang pinakamahirap sa akin, yung pagdating na ng gabi. Iisipin mo na yung pamilya mo. Mahirap, sir, pagka wala kang dalaw talaga. Totoo yun, napakahirap. Dahil ako, bago ko nadalaw ng misis ko sa maximum, halos mahigit 100 taon eh. Tapos ang sinalubong pa sa akin, yung sinundan ng bunso ko, yung lalaki ko nga. Pangalawang lalaki ko yung sa 7 anak ko, yung nakahiga na lang, may sakit na. Kasi ang dalaw, ika nga, nakakapagpakalma ng kalooban ng preso. Isa yan kung ba't hindi rin basta mag-aaway-aaway eh. Maliban na rin siguro, kasawa mo dadalaw sa ibang pangkat. Ayan, pinakamalaking gulo talaga yan na iniiwasan, di ba? Mas mahirap ba ang buhay sa loob pag walang tatak? Sa akin kasi sa kwera nakakapasok ako eh. Minsan kasi may mga tapo na hindi na makabalik sa sariling pangkat, di rin makapasok sa ibang pangkat. Pwede ka naman mabuhay kahit wala kang tatak eh. Ika nga eh, yung sa tansya mo mga meron, lumapit ka, tulong ka kung ano maitutulong mo. Kakalungin ka din naman yan eh, kahit na paano, dahil tao ka naman eh, hindi ka na mahayop eh. Mag-serving ka, taga-laba, taga-igip, taga-hugas ng pinggan. Makakasurvive ka, lalampasan mo lahat yan. Kahit wala kang tatak. God, sa akin yung kahit wala kang tatak, dapat lang kumilos ka pa sa sarili mo, gumas sa iba. Kasi kung kung alam naman ng mga tao na ramdam din nila eh, kung talagang kailangan mo ng tulong eh. Tulungan ka nila doon. Meron nga doon na nakita ko doon sa isang simbahan, BJMP pa mismo. Ay yung ano ba tawag dito? Yung empleyado pa mismo na nagpatotoo sa simbahan. Sabi niya, buti si Commander natulungan ako. Di katulad ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangan pa ng ganito. Dahil process. Si Commander, isang lapit ko lang, natulungan ako. Umiyak yung empleyado ron nung natulungan ng Commander namin. Mga in-check na tumulong kasi may cancer yung anak niya eh. Oo, ako ganun din. Sa mga kakilala ko rin ng mga bosyo, ng mga big time nung panahon ko, nakalapit din ako. Hindi sila tumatanggi. Kahit galing pa sa masama yung pera. Lalo na pag pamilya. Sila tumatanggi. Pamilya. Tsaka yung Caritas, isa yun sa kasi may restorative justice ang maximum eh. Na sa may gilid ng building 1 yun eh. Naiyak yung empleyado niya. Sabihin, daming ahensya. Ang nilapitan ko, daming process bago dumating yung pera. Dito, isang sabi ko lang. Sobra-sobra pa yung binigay ni Commander. Nagpatotoo siya. Ano isang bagay na pareho yung pinaglalaban kahit magkaiba kayo ng grupo? Kaayusan din siguro. Yung, kung ano yung iyo, kung ano yung akin, walang agawan. May para sa'yo, may para sa kanya talaga eh. Sa paligid namin, siyempre nasa ano na yun eh. Pagka yung napagtutulungan ng isang katulad ko kasi sa pangkatan, madali. May pondo kayo eh. Na ginagastos nyo sa mga anibersaryo o kaya pagka may dumating na big time. Sa jail pa lang naranasan ko na yun, nakapagpa-tiles kami, medyo napapinturahan yung brigada, yun eh. Yun ang para sa paligid. Kaya naman nila mag-provide ng ng mga ganyang development sa
lalo na sa kapaligiran. Eh, tulong-tulong lang din. Lalo na yung mga VIP na tinatawag doon. Doon mga mugot, may pondo. Yung pondo naman, hindi naman pang sarili yan eh. Pangkalatan talaga yan. Ginigastos yan sa pondo ng pangkat. Di ba naikwento ko nga kanina yung kwadradong inidoro. Bago naman ako lumaya, lahat yung naging inidorong totoo. Napalitan yun. Meron tayo doon, wag ko lang yung sasabi na ano eh. Na pag naligo ka, isang 1.5 lang. Nakapagkusot ka pa ng brief. Sabi niya, yung Eh, Jay na naranasan ko na yun. Ay, kung paano nangyari yun? Nakapagsipilyo pa. Totoo yun. Sa jail ng Caloocan, naranasan ko yung 1.5. Yung mahirap sa maximum. Sipin mo, nakusot pa yung brief pa. 1.5? Paano kaya nangyari yun? Sa Kalbuhan, 3 tabo lang ligo sa Kalbuhan, sa RDC Hindi, masyadong mas malawag na sa amin. Dami to. Maluwag na. Ako, 3 tabo. Sabay-sabay kayo, nakahubo, pasok. May taga-tabo pa sa inyo. O, sabon. Nakaligo ka lang sa'yo, dito eh. Yung baba, hindi eh. Pero pag nalipat ka na, naalis ka na ng kwarantinas, papaluwag na yun. Papaluwag. Yung pagka nagsampay ka ng damit, walang hanger eh. Yung mga ginawang lubid na sako, tinutuhog yan dito. Patago sa kabila. Kala mo barbecue. Oh, nakita ko rin sa Ganun na sampayan doon. Correct, Kahit ka mo. Baka mamaya kasi lumipad yung sampay at kunin ng iba. Gulo ah. Parang nga wag magkagulo eh. Kasi para-paras ng damit eh. Para-paras ng damit. Tinutuhog eh. Para-paras ng damit eh. Talagang hindi mo makikita kung ano yung damit mo dun. Ito magandang tanong. Anong bagay na natutunan mo sa loob? Napakarami. Yung pala, yung mabalik uli yung ano, yung kung dati kang balasuba sa labas, dati kang ganito sa labas, mababago yun eh. Matututunan mo higit sa lahat dyan kung paano yung pagrespeto. Siyempre, sarili muna natin. Ika nga, love yourself. Parang ganon. Yan yung mga bagay na matututunan mo sa loob. Maski sa babae, matututo ka. Hindi na yung kumakaano ka, tapos papaswitan mo, sisipulan mo. Hindi na ganon. Talagang napakaraming bagay. Sa ano, madidevelop ka talaga eh. Doon sa... Parang napakainam din ng Magna Carta namin, yung batas ng pangungulungan namin. Parang nakatulong din yun sa pag-develop ng sarili namin. Kasi naging pino kami. Minsan, alam namin nung mali eh. Dahil lakulong na nga eh. Pasok ko. Dahil lakulong na. Dahil nung nasa laya ako, mapusok talaga ako eh. Nung napasok at talalabas na ako ng ano, alam ko na eh. Alam ko na kung paano dumistansya, alam ko na kung paano dikitan, alam ko na kung paano pakisamahan. Kasi sa mga ugali ng tao, lahat nandun sa maximum eh. Walang niya, mabait. Lahat nandun, lahat ng pagkatao ng ano. May mga bagay ka bang pinagsisisihan? Marami. Kaya lang nangyari na eh. Siguro naman napagbayaran ko na. Hindi ko na rin maibabalik eh. Ang sa akin lang, yung makaayos na lang din ako ulit. Kaya nga eh, kahit may edad na ako, makakakuha din ng trabaho na maayos. Katulad ngayon, napakahirap ng buhay. Hindi ganun kadali. Hanap buhay ko, ano lang eh, nag-i-trike lang ako eh. Hindi naman malaki kitaan sa lugar namin dahil unang-una, bakasyon ngayon. Halos pambigas-bigas lang eh. Talaga sigurong ganon, yun ang sistema ngayon dahil may kaguluhan nga. Pero yung pinagsisihan, wala na eh, naganap na eh. Isasaayos mo na lang. Sa akin, ganun din eh. Pinagsisihan eh. Napagsisihan na namin yan. Eh, ano na lang, yung pagkakamali na lang. Itawid na lang. Kung may isang bagay kang babaguhin sa sistema ng kulungan, ano yun? Tignan din po kami bilang tao pa rin ho eh. Tao pa rin. Lahat naman kasi yan siguro kung ba't gano'n ang sistema. Para madala eh. Di ba? Sabi ko nga siya, matulog ka na nakatupi. Yun, mag-CR ka nang bumabalik pa yung dumi mo sa mo. Dahil nga puno yung inidoro. Yung pagkain na hindi ka naman sanay kumain ng ganon. Tapos pipilitin mo
wala kang magagawa dahil yun ang pagkain eh. Maliban na lang siguro kung mayaman ka, kaya kang dala na almusal tanghalian na punan doon eh. Yung yung pagiging sa human rights, yun lang. Sana sakop pa rin kami bilang mga nabilanggo. Hindi ko ako nasisintensyahan na nga ako. Yung mga hindi pa nasisintensyahan, hindi naman lahat ng mga may sala nakakulong. At hindi lahat naman ng nakakulong din, may sala. Di ba? Pinakamasait nga yun eh, yung ikaw ang napagkamalan. Oh, wala kang magagawa. Tapos mawawala sa'yo lahat. Kung may pamilya ka, magulang, asawa, anak, wala kang magagawa. Hindi mo na maibabalik. Sa akin naman sana sa lipunang ito meron development para sa mga tulad namin mga ex-convict. Lalo na kami, may mga edad na rin din kami. Siyempre, kailangan din na namin ng pera. Wala na pagkakataan. Yung iba, hindi kami tinatanggap dahil sa may kaso kami ganito. Hirap sila tanggapin. Pero yung iba naman tinatanggap kami. Pag pangungusga lang ba sa amin, siyempre. Oh, lalo sa isang nangulungan na. Nangulungan. Kala nila ganun na. Di ba? Ano pong nararamdaman nyo kapag hinuhusgahan po kayo? Oo. Kapag porket galing po kayo sa kulungan? Ano po? Mas tamang hinala pa sila sa amin. Oo, sa totoo lang. Misa kahit ako, manginginom ako talaga eh. Mas nag-iisip sila ng ganon. Sabi ko nga, bago nyo husgahan yung tao, tignan nyo rin yung paligid nyo, yung salamin nyo. Baka mamaya wala man sa salamin nyo, nasa paligid nyo. Kasi kung aanihin mo yung tao pero hindi naman perwisyo, para husgahan mo, di ba? Kasi kung perwisyo, yan, pakalos nyo. Kung hindi naman perwisyo eh. Ako nga sabi ko, galing ako ng munti, pero ako pa rin to. Huwag kayong magbago sa akin. Pag kayo parang dumidistansya kayo sa akin, ako pa rin to. Hindi naman ako masamang tao eh. Sa akin, hindi naman ako nakapatay, drugs kaso ko. Ako pa rin to. Ganun pa rin ugali ko, kahit galing ako sa munti. Di porke galing ng munti, masama na. Ako pa rin to, ganun ko sila. Mga kaibigan ko, mga dumidistansya ba? Ano ang gusto mong sabihin sa kaharap mo ngayon, hindi bilang miyembro ng kabilang pangkat, kundi bilang isang tao? Hinubog na tayo. Alam na natin kung ano yung mga bagay-bagay sa buhay natin, tama man o mali. Dasal lang, talagang gano'n. Siguro kung ba't tayo nabigyan ng pagkakataon ulit, may nakikita pa rin sa atin sigad na ano. Hindi dahil sa nagkaroon ka ng kasong drugs, pagbalik mo drugs pa rin. Hindi gano'n eh. Minsan yung sistema rin ng ano, kung ba't ang tao bumabalik. Kasi may tinatawag dyan na recidivism. Sa loob ng 10 taon, 3 balik ka. Yan yung tinatawag nila. Kaya hindi, mahihirapan ka na ron. Basta sa loob ng 10 taon, 10 taon, sa maximum, naka-3 balik ka. Sa pangatlo, hirap ka ng lumayan. Kahit sabihin mong hindi malalaki, kasunda lang. Pero lahat naman, isinasaayos yan. Lahat tayo pinagbibigyan na makalaya, kung yung parang yung sardinas siya, lumalabas sa lata, tao pa kaya. Huwag nga lang yun talagang masyado ng yung ginawa mong krimen. Hindi naman kasi lahat talaga drogang hindi lahat. Minsan kahit alak lang, minsan hindi rin dun eh. Minsan talaga nasa tao, nasa may kaisipan. Nasa kung ano yung dinadala sa sarili, kung ano yung pumasok sa isipan niya, di ba? Kaya kailangan, respeto lang sa isa't isa. Yun lang masasabi ko talaga. Magdasal lang tayo. Nandiyan lang siya lagi para sa atin. Ilang sa atin para mapaayos din yung buhay natin. Para sa mga masyadong mapupusok, mainit, mahirap maghimas ng kulungan, maraming mawawala sa inyo na hindi mo na mababalikan. Iwas-iwas muna na tayo sa ngayon kasi nga, iba na ang panahon ngayon, mahirap magtago. Dahil nga maraming CCTV na, no? Lalo nung mga lumalakad na kung ano man dyan. Kaya lang, ang tao nga kasi, pag sinusubok ng panahon, at hindi nabibigyan ng pagkakataon ng panahon, kung ba't sila nakakabalik sa mga kulungan uli.
Tayo, ako sa edad ko nito, kumbaga, kung pwede, happy na lang eh. Maski nga sa inuman, gusto ko happy. Pagka yung nakikipagtalo, away, nilalayasan ko yan. Ako, wala akong mapupulot sa ganyan. Saka naman, huwag mong nasubukan yung mga dinanas namin kasi kung kaya mo naman magbago ang sarili mo, pumarehas ka na lang. Kaya alam mo, mahirap naman talaga magtrabaho, mahirap din ang buhay. Magtiyaga ka lang, parehas, masarap sa laya, masarap kasama yung pamilya. Totoo yan. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!